Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Grabe pala talaga yung hintayan, ano? Sa mga umaasang maka-sponsor o ma-sponsor ang kanilang mga magulang o mga lolo-lola through the Parents and Grandparents Program. PR on arrival po yan, ano? Ang isi-share ko sa inyo, meron ako napanood po sa CTV News, itong babaeng ito. 10 years na siyang naghihintay madro. Grabe, para makuha daw po niya yung kanyang nanay sa Colombia. 10 years. Wow! Meron po ba sa inyo diyang nakaka-relate? Let me know down there in the comment section, no? I would love to hear it. And para na rin siguro makita ng ilan na hindi po sila nag-iisa kung matagal na rin po naghihintay na mabunot para makuha po ang ating mga parents or grandparents. So I understand, ano na kasi, no? Lottery system. So literal, swertihan talaga kung ikaw ay mabunot. Hindi ito unahan, hindi porke ikaw ay nag-apply 10 years ago, eh mauuna kang mabunot. Hindi po. I remember nung time, a few years ago, merong nag-apply parang for several years na, hindi pa rin siya nabubunot, and then nakarinig ng balita na may isang tao na nag-apply, parang buwan pa lang, nabunot na agad, di ba? Do you think it's a fair process? What do you think about the lottery system? Let me know also, no, your thoughts on that. But for now, sige, puntahan muna natin itong papakita ko sa inyo from CTV News. Mahigit 1 minuto lang naman po ito, guys. So, i-play ko na ng buo, no? Right here, the program, when for applying for the sponsorship program, you have to have a minimum income to bring your parents. So when we reached that, after some, I think 3-4 years, they changed the program. It changed from, like, at that time everyone could sponsor their parents, but then it changed to a lottery system. And since that was created, we've been applying every year without being selected, and which is really frustrating, because my mom, she doesn't have any other children. I'm an only child, so for me it's really important to bring her here, because I have a daughter. My daughter loves her grandma. So every time my mom comes, but she has to leave the country because she doesn't have her residency, it's really heartbreaking for all the family. And this lottery system, it's you have to wait. If you are not selected, you have to wait another year and another year. And we've been doing it for, I think, 10 years already. And my mom is getting older, and she's healthy right now, but I don't know if it's going to take for us other 10 years to get selected. So for us, is every year that we are not selected is really heartbreaking. Grabe, no? 10 years. 10 years. Again, if you relate, lagay niyo yung kwento niyo dyan sa baba. So, bakit ko pala ito pinag-uusapan? No? I had a topic about this last week yata. No? Because, inanunsyo po ng Canada na magbubukas muli yung intake for the Parents and Grandparents Program. Intake lang po, hindi po tumatanggap ng bagong applications para mag-sponsor kayo. Ibig sabihin, magre-resume lang po yung bunutan, specifically from the existing pool of applicants na nagbigay nung 2020 pa. Okay, 2020. Oo, so 10,000 po ang bubunutin ng parents and grandparents. Now, there are, of course, hindi mo maiwasan, merong ilang mga nakikriticize ng programang ito. Ang sinasabi, bakit daw ba kailangan pa tumanggap ng Canada ng mga mas nakakatanda? Okay. Ito, I will share this article from CBC News naman. Yung immigration minister po ng Alberta, kumbaga meron siyang ilang concerns dito sa programang ito. Lalo na dahil magbubunutan na naman, sabi po niya, baka ma-overwhelm ang already overwhelmed healthcare system. Lalo na. Okay, sige, papakita ko sa inyo to. Yan. Sabi, the plan to accept newcomer parents and grandparents will strain health services, Alberta warns. Okay.
Yung Alberta's Immigration Minister critical of the intake program. Sabi po dito ni Mr. Joseph Show, again, siya po yung Immigration Minister, provincial healthcare systems, housing, and social services don't have the capacity and could be overwhelmed. Alam naman natin ngayon, ano guys, talagang ang haba rin talaga ng pila sa mga ER, kung kailangan mo ng specialista. So, in a way, I understand, of course, I understand where he's coming from. Because if you are older, there is a higher tendency na kakailanganin mo ng medical attention. Sabi daw ni Mr. Show, he understands the importance of family reunification, but inviting large numbers of parents and grandparents into the country without proper coordination with provinces places disproportionate strain on already busy health systems. This creates serious concerns for Albertans and the newcomers themselves who may not receive timely care if our system is overwhelmed. Siyempre guys, hindi na ako gulat dito, no? Dahil kahit naman hindi po sa parents and grandparents, meron na pong ilang mga taga dito na yan po ang concern. It's the general idea of accepting more immigrants for them. No, for some people rather, it's not helping the current situation wherein, kumbaga, tight na no yung available resources for the people who are already in here. Now, of course, pag naririnig nila na ang planong tanggapin ngayon na 10,000 ay mas nakakatanda, kaya po may ganyan mga sentimento. But what do you think about that? Ako honestly guys, I think I am not against the sponsoring parents and grandparents. I find value in them. Okay? Pero syempre mahalaga din na bilang sponsor, kung kayo ay magsa-sponsor, be ready, no? Una sa lahat, I think the government requires you to vouch for them. Say that you are able to support their needs while they are here. So you have to make sure of that. But maliban dyan, I see value talaga sa pagkakaroon ng parents and grandparents dito. Unang-una, the most obvious is they can help out with childcare. Kasi alam natin, marami pong mga households dito, yung isang asawa, hindi na lang po magtatrabaho to focus on caring for the child because childcare is expensive. Okay, some think, no, na sa assessment nila, lalo na kunyari hindi po ganong kataas yung sweldo na magiging trabaho o yung papasok ng trabaho, hindi na sulit kasi halos lahat mapupunta lang din po dun sa childcare. And then that spouse, sabihin natin mommy na hindi magtatrabaho, mapapagod pa siya ng sobra because pag-uwi from work, mag-aasikaso ng bahay, etc. Diba? So marami pong ganyan mga sitwasyon dito. So that's one. And also, let's not assume that porque elderly rather, hindi na po sila makakapagtrabaho. Come on, ang dami po dito sa Canada na mga very fit, nakikita po natin working in Walmart, Tim's, etc., McDonald's po dito sa amin. And I know some of you will say it's because those people can't afford to retire because ang dami pa nilang binabayarang bills. Yes, that may be true. But of course, meron din pong ilan, alam naman natin yan, na yung iba gusto na may ginagawa rin po. Diba? So my point is, they can still be productive people. Okay. And also, I had an interview recently with itong ating suking immigration lawyer, Lou Danzalan. He made a good point also, no, sa benepisyo ng programang ito. Sige, let me share with you ang kanyang short clip from that episode. Punta kaya sila sa Singapore, makikita nila ang taas ng gray labor participation doon. Punta sila sa McDo, sila yung nag-aayos ng mga mesa, nagsaserve, di ba? Hindi porket matanda ka, hindi ka pwede magtrabaho. Una sa lahat. So parang napaka-ageist naman ata nito with all due respect. Pangalawang punto, meron ding socio-economic benefit ng pag-sponsor ng inyong mga magulang at ang inyong mga grandparents into Canada. First of all, family reunification. O una sa lahat, halimbawa kung iyong magulang ay nasa ibang bansa pa, kesya pinapadala mo yung remittances mo kung saan mang bansa na yan, kung nandito na lang kaya siya sa Canada, nakatira, dito na nakagastos, na consolidate yung mga expenses niya, di ba? Pangalawang punto. That's right, good point. Yeah. Pangalawang punto, paano kung may anak ka, 'di ba? Hindi ka ba nakikinabang na merong isa pang hand na tutulong sa iyo to take care of your kids kung alam mo kailangan mo mag-shower na lang ina, 'di ba? The 15 minutes na kailangan mong hindi binabantayan yung anak mo,
Okay. Hi. Yes. Speaking of, na Kakaiba, ano, no? na ang point nga is like meron itong mga non-quantified benefits na hindi naman binibilang necessarily ng mga economists, with all due respect to economists. Pero kung titignan ninyo yung societal impact niya, malaki. Yes. Malaki. Yun, di ba? I agree with Lou. Meron pang iba talagang benepisyo, more than economic benefits, no? Na makukuha from having your parents around, your parents, grandparents around. It helps with your mental health, being newcomers, lalo na, malaking tulong na merong additional family here. Yeah, but what do you guys think? Okay. Pero guys, let me stress. Remember, being sponsors, you are supposed to be responsible for those you are sponsoring. Financially ready to take care of them and provide them with all their needs. Huwag natin kalimutan, ang Canada is very family-oriented, diba? It's really part of their culture. So, family reunification, kung tawagin nga sa immigration, it really is valued here. Yun lang naman, but let me know your thoughts about this. Put them down there in the comment section. I will end this episode here. See you guys in the next one. Bye!